Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bangkay na ng matagpuan sa Siniloan, Laguna ang isang babae na napaulat na nawawala. Chris, ano nangyari sa biktima? Rafi, 8 ang sinasangkot sa pagpatay umano sa 30 anyos na biktima. Kabilang ang prime suspect na si alias Popoy na itinuro kung saan itinapon ang bangkay ng biktima. Nakabalot ito sa plastic bag ng matagpuan ng mga otoridad sa balon malapit sa isang lumang minahan sa bundok. Ayon sa pulisya, December 8, umalis ang biktima sa kanilang bahay sa Hala-Hala, Rizal. December 14, nang iulat ng pamilya na nawawala siya. Batay sa investigasyon, sangkot sa iligal na droga ang biktima at kasintahan niya ang suspect na si alias Popoy na leader umano ng isang drug syndicate. Itinanggi ni alias Popoy na siya ang pumatay at sa halip, itinuro ang 7 iba pang suspect na tinutugis pa. Sasampa ng reklamong murder ang 8 suspect. Arestado naman sa Bacoor, Cavite ang 3 lalaking nagbebenta umano ng iligal na sigarilyong tuklaw. Edad 19, 23 at 27 ang mga naaresto sa buy-bust operation sa Barangay Poblacion. Nasabat sa kanila ang 14 na rolyo ng ipinagbabawal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,000 piso. Bukod dyan, nasamsam din sa kanila ang isang sachet na hinihinalang dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang bangkay ang natagpuang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Panglimasugala sa Tawi-Tawi. Cecil, ano raw nangyari dun sa lalaki? Rafi, ayon sa kanyang mga kalugar, posibleng inatake ng buwaya ang 56 anyos na lalaki. Nang hanguin kasi ang katawan niya, nakitaan ito ng mga sugat sa kanang bahagi ng tiyan, leeg at hita na pinaniniwala ang mga kagat ng buwaya. Naroon daw ang biktima para manguha sana ng panggatong na kanyang ibebenta. May hinuli ang mga residente na buwayang hinihinalang umatake sa lalaki. Balak itong i-turn over sa lokal na pamalaan. Bago yan, may isa ring nasugatan matapos atakihin ng buwaya sa lugar ngayong buwan. Nasunog ang 3 bahay at 2 tindahan sa Barangay Inayawan dito sa Cebu City. Nangyari yan ilang oras bago salubungin ang Pasko. Ayon sa may-ari ng bahay na pinagmulan ng sunog, nagsimula ang apoy nang mag-spark ang isa sa linya ng kanilang kuryente. 2 miyembro ng pamilya ang nagtamo ng first-degree burn. Kumalat ang apoy sa 2 niyang kapitbahay, isang tindahan ng ukay-ukay at isang tindahan ng bigas. Kabilang sa natupok ng apoy sa mga tindahan, ang perang ipamimigay sana bilang bonus at pangsahod sa mga empleyado. Ayon sa BFP, tinatayang aabot sa 40,000 piso ang halaga ng pinsala. Ito ang GMA Regional TV News. Sa gitna ng kasiyahan, nasira ang octopus ride sa isang perya sa Candelaria, Quezon. Makikita pa sa ere ang ilang sakay ng octopus ride na biglang tumigil dakong alas 8 kagabi. Matinding takot at nerbiyos ang inabot ng mga residente at turista roon. Mabuti na lang at walang nagtamo ng matinding sugat sa insidente. Wala pang pahayag ang pamunuan ng perya. Inimbestigahan pa ang nangyari. Diretso kulungan ng isang lalaking bumisita sa Negros Occidental District Jail sa Bagos City. Natuklasang magpupuslit sana siya ng umano'y iligal na droga sa loob ng piitan. Sa isinagawang inspeksyon, nabistong may itinago siyang 2 sachet ng hinihinalang shabu at pinatuyong marijuana sa dalangkalan o stove. Batay sa investigasyon, nakulong din dahil sa iligal na droga ang PDL na bibisitahin sana ng sospek sa male dormitory. Wala pang pahayag ang sospek na nahaharap sa karampatang reklamo. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang 3 lalaking sangkot sa pagpapatakbo ng iligal na sugal sa isang bilyaran sa Mulo, Iloilo City. Sa isinagawang raid ng pulisya sa Barangay San Pedro,
Naaresto ang dalawang may-ari ng bilyaran na may hawak din daw ng pusta at nagsisilbing spotter sa bilyar. Naaresto rin ang isa sa mga naglalaro, habang nakatakas naman ang iba pa nilang kasamahan. Ayon sa pulisya, pustahan sa larong bilyar ang ginagawa ng mga sospek na nila livestream pa raw sa social media. Wala rin daw permit mula sa lokal na pamalaan ang nasabing bilyaran. Na-recover sa mga naaresto ang 5,000 pisong pusta at mga gamit sa pagbibilyar. Mahaharap sa reklamong paglabag sa anti-illegal gambling ang mga sospek na tumangging magbigay ng pahayag.